This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Pagpapalang araw mga ka-Family Matters, isang panibago at espesyal na Saturday sa inyong lahat. Today is a special day of the week na ating inilaan para sa isang kwentuhang pampamilyang may special na pangangailangan. Ako ang iyong makakasama, Abes Ismael. Assalamualaikum, mayong buntag, buenos dias, magandang umaga, good morning sa lahat. Maligayang pagdating po sa Family Matters Saturday Special dito sa 1116 DXAS, your community radio, kung saan sabay-sabay nating hinaharap ang mga usaping pampamilya na may pag-unawa, pag-asa at pananampalataya. Ngayong Saturday, pansamantala muna tayong hihinto sa ating mga pag-aaral tungkol sa science, behavior, at iba-ibang technical na aspeto ng autism at special needs. Sa loob ng isang weekend na ito, gusto ko namang mag-pause tayo sandali at mas makilala natin ang isa't isa. Ngayon, gusto kong ibahagi hindi lang ang aking kaalaman bilang advocate, kundi bilang isang ama, bilang isang taong dumadaan din sa pagkalito, pagluha, pagtatanong at unti-unting paghilom. I will call today's conversation, Faith, Hope, and Acceptance. Umasa ko na sa pagbabahagi ko ito, may mga puso na makakarelate at marahil sa gitna ng ating mga pinagdaanan, may mapupulot tayong aral, pag-asa at lakas para magpatuloy. Dati, pangarap lang natin yung isa-isa nating pinupuno ating baso ng mga matatamis na pangarap. Yung mga kwento ng pag-ibig, yung mga sandaling punong-puno ng halakhak at kagalakan. Tapos, dumating ang isang himala. Sa loob ng sinapupunan, may binhing itinanim ang may kapal, isang biyaya, isang milagrong kay tagal nating hinihintay. Ramdam ko yung excitement noon, yung paghahanda, yung pag-aabang na mahalin at alagaan ang unting halamang ito hanggang sa lumaki at mag-isang matatag na puno na magbibigay ng silong sa buhay mo. Sa isip mo, napakagandang plano. Yung bliss ng pagiging magulang, nakaguhit sa bawat ngiti mo. Pero, alam mo, minsan, ang tadhanang pinili niya para sa atin ay hindi tugma sa blueprint na hawak natin. Yung punong inaasahan mong tumubo, ibang uri pala. Hindi yun ang puno na nasa imahinasyon mo. At doon nagsisimula ang lahat. Doon mo mapagtanto na ang langit na dati maaliwalas at puno ng sikat ng araw ay unti-unting nilamon ng makakapal at kulay abong ulap. Nagsimulang tumangis ang langit. Ang mga patak ng ulan ay tila mga katanungang humahalik sa lupa, puno-puno ng kawalang katiyakan. At habang bumubuhos ang anino ng kalungkutan, biglang lumamig ang paligid. Napayakap ka sa sarili, naginginig habang bumubulong sa gitna ng kadiliman. Panginoon ang lamig. Ang landas ko ay nababalot ng makapal na hamog. Saan ako patutungo? Bakit ako? Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, ako ang napili mo maging magulang ng batang ito? Kailan ba hihinto ang ulan? Kailan matatapos ang walang humpay na pagbuhos ng langit at sa wakas ay sasapit ang kanyang awa? Sa bawat hakbang ko sa gitna ng unos, ang bawat padyak ko sa putik ay parang pagtakas sa katotohanan. Pinilit kong tumakas. Sa bawat mabigat na padyak ng aking mga paa, umahawi ang putik at tubig, tila mga luhang pilit kong tinatakbuhan. Mga aninong ayaw kong harapin.
takbo, layo, hanggang sa hinahayaan niyang ako matisod. Isang marahas na pagdapa na pumikit sa akin mga mata at pinilit akong tumingin sa itaas. At sa gitna ng aking pagkadapa, doon ko natuklasan ang katotohanan. Ang langit ay hindi na pala kasing dilim ng dati. Ang bawat ulap na tila'y bumabagsak ay unti-unti nang humahawi, nagbibigay daan sa isang manining na silver lining. At bilang isang bahaghari, isang makulay na guhit ng liwanag, ang marahang yumayakap sa kalangitan. Sa sandaling iyon, napahinto ang pintig ng aking puso. Natanong ko ang aking sarili. Hahayaan ko ba ang natitirang bahagi ng aking buhay na mabahiran ng pait at pagsisisi dahil sa unos na dumating? O pipiliin kong maging mapagpasalamat at damhin ang himalang dala ng bahagharing ito na mula sa iyong mga kamay? At doon ko unti-unting naunawaan. Ang layunin ng paglalakbay na ito ay hindi pala ang pagpapatigil sa ulan, kundi ang pagkatuto kung paano maging isang matibay na puno sa gitna nito. Noong una, akala ko ang layunin ay hubugin ang anak ko para maging katulad ng ibang puno sa gubat. Yung diretso ang tangkay, mayabong ang dahon at sumasabay sa ihip ng hangin. Pero mali ako. Ang layunin pala ng paglalakbay na ito ay ang pagbabago ng aking sariling lupa. Ang diagnosis ay hindi isang sumpa, kundi isang espesyal na uri ng abono. Itinanim ang anak ko hindi para maging katulad ng iba, kundi para ipakita sa akin ang isang uri ng kagandahan na hindi kayang abutin ng ordinaryong paningin. Ang layunin ay ang paghubog sa aking pagkatao, ang turuan ng aking puso maging malawak na parang dagat at maging mapagpasensya na parang bundok. Habang hinahanap ko ang meaning sa bawat pagsubok, unti-unti kong natuklasan na ang lesson ay wala sa pagtatapos ng ulan kundi sa pagyakap sa bawat patak nito. Gaya nga sabi sa Romans 8:28, alamin natin na sa lahat ng bagay kung magawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Hindi man siya naging punong inaasahan ko, naging mas matatag, mas malalim ang ugat at mas makahulugan ang bawat sanga niya. Ang tunay na layunin ay ang makita ang himala sa bawat pag-usbong, gaano man ito kailap sa mata ng marami. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aking mga tanong. Sa bawat gabi ng aking pagmumuni-muni, may isang tanong na tila malalim at matalim na tinik sa aking dibdib. Panginoon, bakit kailangan maranasan ng anak ko ang mga limitasyong ito? Yung mga sensory battles, ang mga pader na hindi niya mabuwag sa kanyang komunikasyon. Sa bawat araw na nakikita ko, siyang hirap na hirap, parang ulan na walang katapusan ang aking damdamin. Ngunit habang ako'y unti-unting bumabangon mula sa pagkakatisod, may isang larawan na tila isinulat ng Diyos sa aking puso. Ang sagot ay maaring matagpuan sa dagat. Ang isang talabaw ay isang oyster. Kapag nasugatan ng maliit na butil ng buhangin, isang bagay na nagdulot ng hapdi at iritasyon ay hindi ito tinatanggihan. Sa halip, dahan-dahan niya itong binabalot ng sarili niyang sustansya, pabalot-balot, hanggang sa ang dating sugat ay maging isang mamahaling perlas. At doon ko naunawaan, ang mga hurdles ng aking anak ay hindi kakulangan. Ang mga ito, ang butil ng buhangin sa loob ng kanyang talaba. Ang kanyang sensory overload, ang kanyang katahimikan, ang bawat pagkakataong hindi siya maintindihan ng mundo, yan ang mga prosesong bumubuo ng sarili niyang perlas. Hindi siya nagdurusa dahil kinalimutan siya ng langit. Siya ay hinubog para maging isang obra maestra na hindi kayang gawin ng isang ordinaryo at sa ordinaryong proseso ng mundo. Gaya na nasusulat sa 1:9:3 ng
itanong ko kung bakit ipinanganak na bulag ang isang lalaki, sabi ni Jesus, hindi dahil sa nagkasala siya o kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanya. At doon ko rin na itanong ang isa sa pinakamahirap na tanong bilang magulang. Panginoon, kailan ko ba mahahanap yung lunas para mabura ang nararamdaman ng aking anak? O ang hinihiling mo ba ay yakapin ko siya kung sino siya sa gitna ng kanyang pagkakaiba? Nakatayo ako noon sa isang sangandaan sa pagitan ng pagnanais na alisin ang kanyang hirap at pagkatutong tanggapin ang kanyang pagkatao. Madalas, tinitingnan natin ang autism bilang isang unos na dapat pawiin, isang sakit na dapat gamutin. At bilang ama, iyon din ang unang instinct ko. Gusto kong mawala ang kanyang pagwawala. Gusto kong maging normal ang kanyang pagkikipagkapwa-tao. Gusto kong maging maayos ang lahat. Pero habang tumatagal, unti-unti kong napagtanton na ang paghahanap ng lunas ay parang pagpipilit sa isang punong nara na maging kawayan. Hindi ba't sa pagpipilit kong ayusin siya, baka nakakaligtaan ko na ang himala na kanyang pagiging siya. Sinasabi sa awit 139 verse 14, pupurihin kita sapagkat ako'y kahanga-hanga at kakilakilalabot na paggagawa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang bawat kakaibang paraan ng kanyang pagtingin sa mundo ay hindi pagkakamali. Hindi siya isang sirang gamit na kailangang ireforma. Siya ay isang obra maestra na may kakaibang kulay. At doon ko natutunan na ang tunay na healing ay hindi pagbura ng kanyang autism, kundi ang paghilom ng sarili kong puso na dati nakakulong sa expectation. Ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang bibitawan ko na ang pagtulong sa kanya, tutulungan ko siya, alalayan ko siya sa kanyang mga pakikibaka sa buhay. Ngunit, gagawin ko ito hindi dahil gusto ko siyang maging iba, kundi dahil gusto kong maging mas magaan ang kanyang paglalakbay. Ang pagyakap sa kanya ay ang pagkilala na sa loob ng kanyang katahimikan at kakaibang gawin, naroon na isang kaluluwang puno ng pagmamahal na naghihintay lamang na mapansin. At marahil iyon ang tunay na lunas. Hindi ang pagbabago sa kanya, kundi ang pagmamahal na walang pasubalit. Isang pagtanggap na ang anak ay perpekto sa mata ng may kapal at sapat na iyon. At kung ikaw man ay isang magulang na dumaraan ngayon sa parehas na unos, gusto kong malaman mo ito. Ang tanong na, bakit ako? Ay hindi bunga ng kahinaan. Ito ay bunga ng pagmamahal. Natanong mo ito dahil sa laki ng pagmamahal mo, dahil sa takot na baka hindi mo kayanin ang bigat ng krus na ipinagkatiwala sa iyo. Pero tandaan mo ito, hindi ka pinili dahil ikaw ay perpekto. Pinili ka dahil alam niya sa kabila ng lahat ng pangangamba, pagod, luha at pagkalito, ikaw lang ang may pusong kayang yumakap sa milagrong ito. At minsan, ang batang akala natin ay ipinadala upang turuan natin, sila pala ang isinugo ng langit upang turuan tayo magmahal na may mas malalim kaysa dati. Mag-break muna tayo sandali at ipagpatuloy ang ating topic. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio.
may palaban, may mabilis, may marahang hakbang. May nakikinig, may isipang naliligaw ng daan. May mapagmasid, may pusong nag-aalangan. Bawat isa'y may inyong hinirang ng may lalang. Bawat isa'y may landas na itinakdang tahakin kailanman. Kung bubuksan lang natin ang ating isipan at pahihintulutang manahan ng pag-ibig sa kalooban, dito nagsisimula ang ganap na pagtanggap. Dito unti-unting umuusbong ang pag-asa at pagyakap. Kung matututo tayong umunawa at magmahalan, mas liliwanag ang bukas sa ating tinatahak na daan. Makikita ang binhing handang maging punong matibay. May usbong na mamumukadkad sa tamang kapanahunan ng buhay. Gigising ang pangarap, ang kakayahan ay lilitaw, sapagkat bawat isa'y likha niya, may saysay at dangal. May mga sandaling may takot at pangamba, kung tama ba ang hakbang o sapat ang nagagawa. May mga gabing puno ng pag-aalilangan, kung ang tinatahak pa ba'y may patutunguhan. Ngunit hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. May kamay na aakay, may pusong sasalo sa iyo. Sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa, magkahawak kamay sa bawat pagsubok na usang dumarating. Hindi kailangang matanaw agad ang hantungan, sapat na ang pusong marunong magtiwala at manalangin. Sa bawat pagkukulang at bawat pagdapa, may biyayang inilalaan siyang hindi kailanman nawawala. Kung matututo tayong umunawa at magmahalan, mas liliwanag ang bukas sa ating tinatahak na daan. Makikita ang binhing handang maging punong matibay. May usbong na mamumukadkad sa tamang kapanahunan ng buhay. Gigising ang pangarap, ang kakayahan ay lilitaw, sapagkat bawat isa'y likha niya, may saysay at dangal. Hindi matatapos sa isang hakbang ang paglalakbay, ngunit bawat sandali may kabuluhan kung siya ang gabay. Sa puso nagsisimula ang tunay na pagbabago, sa pusong handang umunawa, sisilang ang bagong buhay. Kung pipiliin nating umunawa at magmahalan, mas magiging payapa ang mundong ating ginagalawan. Makikita ang binhing ganap sa kaniyang panahon, at usbong na tumutupad sa layong itinakda ng Panginoon. Gigising ang pangarap, ang kakayahan ay lilitaw, sapagkat bawat isa'y likha niya, minahal at itinanghal. May dahilan ng bawat hakbang na dinaanan, may lugar ang bawat pangalan sa kanyang kalooban. At sa pagtanggap, may liwanag na walang hanggan. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Community
Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Comunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong makakasama, Ibs Ismael. Ang DXAS is sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Dahil sa katapatan natin Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyahan namin kayong maging bahagi natin radio ministry, scan ang QR code ng ating GCash bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang iyong donation. Maraming salamat sa iyong partnership at God bless. Happy listening po sa ating mga masusugid at faithful listeners. At sa iyo naman na first-timer, you are very much welcome. Greetings naman sa ating mga viewers online. If you're watching or listening to us via Facebook or YouTube, magandang umaga po. At sa iba pa nating mga tagapakinig mula sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Welcome to Family Matters. Ang sinuman sa inyo na kulang sa karunungan ay humingi sa Diyos at ito'y ibibigay sa Kanya. Santiago 1:5. Napagtanto ko na ang karunungan ay hindi otomatikong dumarating. Ito ay hinahabi sa bawat tahimik na panalangin bago pumasok sa isang IEP meeting o therapy session. Ang pasensya ay hindi simpleng pagpipigil sa pag-init na ulo, kundi ang pagpili na manatiling kalmado kahit ang mundo'y magulo. Unti-unti kong natutunan na hindi na ako nakikipaglaban sa mga sarili kong ego. Nakikipagkaisa na ako sa anak ko. Doon ko rin naunawaan ng edukasyon at therapy ay hindi karera. Ang bawat breakthrough ng anak ko, gaano man kalait, ay isang tagumpay na hindi nakukuha sa pilitan, kundi sa dahan-dahang pag-unawa. Ang pagiging advocate ay pagiging boses ng mga hindi masabi ng anak ko. Isang tinig na ginagabayan ng pagmamahal, hindi ng bugso ng damdamin. At habang lumilipas ang panahon, mas malinaw kong nakikita na ang tunay na karunungan ay ang pagkilala na ang Diyos ang tunay na arkitekto ng kanyang kinabukasan. Ako ay instrumento lamang na dapat maging maayos ang tinig at malinis ang hangarin para sa kanyang kapakanan. Ngunit habang sinusubukan kong maging matatag para sa lahat, may mga pagkataong unti-unti naman akong nauubos. May mga araw na ang bigat ng pag-aaruga ay parang pasan ko ang mundo. Noong nakaraang buwan, halos sumuko na ako. Pagkatapos isang maghapong meltdown, nakatulala lang ako sa dilim. Pakiramdam ko'y wala nang natitirang enerhiya. Sinubukan kong maging super dad, walang pahinga, walang reklamo, laging matatag. Pero ang resulta, mas nagiging irritable ako at ang pagmamahal ko ay nababalutan ng pagod. Doon ko natutunan, hindi ako isang makina. Ang pagtanggi sa sariling pahinga ay hindi katapangan, kundi pag-aaksaya ng lakas na dapat sana ay ibinabahagi ko sa aking pamilya. Ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Ang lakas na kailangan ko ay hindi nanggaling sa sarili kong kakayahan, kundi sa pagpapakumbaba na amining kailangan ko rin ng pahinga. Natuto akong maglaan ng oras para sa spiritual renewal. Simpleng pag-upo sa tabi ng bintana, pagbabasa ng salita, tahimik na panalangin at paghingi ng tulong sa ibang magulang na nakakaunawa. Napagtanto ko na ang pinakamahirap na araw ay hindi katapusan ng mundo. Minsan, iyon pa ang pagkakataon upang maranasan ang grasya ng Diyos na sapat para sa bawat sandali. Ang tunay na lakas ay wala sa pagiging perpekto, kundi sa pag-amin
na sa ating kahinaan, doon mas malinaw na nakikita ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, bago ako sumabak sa bawat araw, naglalaan ako ng panahon upang mag-refill ng spiritual life. Di na ako nagmamadaling takbuhan ang lahat ng problema. Natutunan kong huminga, magtiwala at maniwala na ang bawat pagkapagod ay bahagi ng paghubog sa akin upang maging isang ama na may matatag na pundasyon. At sa katahimikan ng mga madadaling araw, may isa pang tanong na madalas bumabagabag sa akin. Sapat na ba ang nagagawa ko? Noong una, pilit kong pinapasok ang anak ko sa mga sa bawat therapy na narinig ko dahil takot ako mahuli siya. Gusto kong pabilisin ang lahat, gusto kong habulin ang bawat delay na parang may hinahabol na oras. Pero sa pagpursige ko na gawin ang lahat, hindi ko napansin na ang anak ko ay lalong napapagod at unti-unti nawawala ng ligaya. Pilit ko siyang hinuhulma sa isang normal na disenyo at sa proseso. Nakakaligtaan kong yakapin kung sino talaga siya. Huwag kayong mabahala sa anumang bagay. Sa halip, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, ipaalam niyo sa Diyos ang inyong kahilingan. Filipos 4:6. Doon ko natutunan ang leksyon sa pagpapakawala ng control. Ang guilt ay madalas nanggagaling sa paghahambing sa pagitan ng anak ng iba o sa mga pamantayan ng mundo. Napagtanto ko na hindi ang dami ng therapy at ang sukatan ng pagiging ama, kundi ang kalidad ng koneksyon namin. Ang pagkakamali ko noon ay ang pag-aakalang anak ko ay isang proyektong dapat matapos. Ngayon, tinitignan ko siya bilang isang biyaya na dapat alagaan sa sarili niyang bilis. Natutunan ko ang sapat na pagmamahal ay ang pagiging present sa bawat sandali, sa simpleng paglalaro, sa pagyayakap kapag siya'y malungkot at sa mga pagtanggap na ang bawat maliit na hakbang niya ay isa ng tagumpay. Hindi ko na kailangan ipilit ang lahat dahil ang pagiging sapat ay wala sa paggawa ng lahat ng bagay kundi sa pagbibigay ng puso sa bawat ginagawa ko. At unti-unti, ang guilt ay napapalitan ng pasasalamat. Habang mas natututo akong tanggapin ang kanyang pacing, mas nagbabago rin ang paraan ng aking pagtingin sa kanya. Noong una, ang mga mata ay nakatuon lamang sa kung ano ang kulang. Nakikita mo ang deficits, ang kawalan ng pandiwang salita, ang pag-iwas ng mata, ang mga sensory triggers. Minsan, sa aking pagkakamali, sinubukan kong pilitin ang anak ko na tumingin sa akin na sumunod sa social cues na hindi niya maintindihan. Pakiramdam ko ay kailangan ko siyang ayusin para maging katanggap-tanggap sa mundo. Ngunit, isang hapon, pinanood ko lang siya nakatitig sa agos ng tubig. Tahimik siya. Wala siyang pakialam sa mundo, pero sa kanyang mata, may nakikita siyang himala na hindi ko napapansin. Sapagkat ang kaisipan ay hindi nyo kaisipan at ang yung mga lakad ay hindi ko malakad, sabi ng Panginoon. Doon ko natutunan na ang mundo ng aking anak ay hindi defective. Ito ay different. Ang kanyang mundo ay puno ng malalim na kulay, kakaibang pattern at katapatan na bihirang makita. Hindi na ako naghahanap ng kakulangan. Naghahanap na ako ng kanyang glimpses of grace. Ang kagandahan ay wala sa pagsunod sa norms, kundi sa pagyakap sa kanyang natatanging lente. Ang pagkilala sa kanyang mga gifts, ang kanyang matalas na memorya, ang kanyang wagas na pagtawa, ang kanyang kapayapaan sa gitna ng ingay, ang nagbubukas ng aking puso.
Hindi ko na kailangan baguhin ang kanyang pananaw. Kailangan ko lang pagbutihin ang aking paningin. At sa bawat sandali, nakikita ko ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Lalo kong nauunawaan na ang Diyos ay hindi nagkakamali sa paglikha. Ang pagkakaiba ay hindi hadlang sa kagandahan. Ito mismo ang dahilan kung bakit siya isang obra maestra. Ngunit kasabay ng pagtanggap ay isang tanong na tila mabigat din. Sino ang mag-aaruga sa kanya kapag wala na ako? Sa bawat gabi, ang katanungang ito ay nagdadala ng pangamba na tila kikitil sa aking paghinga. Noong una, sinubukan kong kontrolin ang bawat detalye ng kanyang kinabukasan. Pero ang totoo, ang sobrang pag-aalala ay hindi nagbibigay ng kasiguraduhan. Kinukuha lamang nito ang kapayapaan ko ngayon. Anong sabi sa Kawikaan 16:3? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga layunin ay matatagad. Natuto akong magtiwala na ang Diyos na nagbigay ng buhay sa akin, anak ay siya ring magpapatuloy sa paggabay sa kanyang kinabukasan. Ang pagbitiw sa aking need for control ay hindi pagpapabaya. Ito ay pagkilala ng anak ko ay may sarili ring relasyon sa may kapal. At doon ko rin napagtanto na ang tunay na paghahanda ay hindi lamang pag-ipon ng pera. Ito ay pagpapatibay ng komunidad sa paligid niya. Ang pagtuturo sa ibang tao kung paano siya unawain, tanggapin at mahalin. Habang ako ay nabubuhay, gagawin ko ang lahat upang matulungan siyang maging independent sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit sa huli, ilalagay ko pa rin ang kanyang bukas na kamay ng Diyos. Unti-unti ang takot ay napapalitan ng pananampalataya. Ang aking anak ay hindi magiging ulila sa pag-ibig ng Diyos dahil ang Diyos ay higit na mapagmahal kaysa sa anumang magulang. At ang aking panalangin ay hindi na lamang sino ang mag-aaruga sa Kanya, kundi Panginoon, hubugin mo ang mundo na magiging tahanan niya. Dahil sa totoo lang, yan naman talagang ating minimithi bilang mga magulang, isang mundong marunong umunawa. Madalas nating akalain na ang kaligayahan ay nasusukat sa dami ng kaibigan o sa ingay ng isang social life. Noong una, nalungkot ako dahil hindi siya nakikipaglaro sa ibang bata. Akala ko ang pagiging tahimik niya ay katumbas ng pagiging malungkot. Pero nakita ko ang anak ko na nakangiti naman kahit mag-isa habang pinagmamasdan ang dahon. At doon ko napagtanto ang kanyang kaligayaan ay hindi dependent sa external validation. Ang kaligayahan ng anak ko ay hindi nakabase sa pamantayan ng neurotypical na mundo. Dahil ang tunay na koneksyon ay hindi lamang sa salita. Ito ay nasa presensya, sa paghawak ng kamay, sa katahimikan na marunong umunawa. Natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi checklist ng tagumpay, kundi ang pagiging totoo sa kung sino tayo. Ang aking anak ay hindi nangangailangan ng buong mundo para maging masaya. Kailangan lamang niya ng taong handang pumasok sa kanyang mundo at makibahagi sa kanyang kagalakan. At doon ko nakita na ang fulfillment ay hindi pag-abot sa standards ng lipunan, kundi ang pamumuhay na may kapayapaan sa kalooban. Ang aking anak ay matututo ring magmahal at mahalin sa paraang tanging siya lamang ang makakagawa. At sa gitna ng kanyang natatanging paraan ng pag-unawa, naroon ang isang uri ng ligayang hindi kayang unawain ng mundo. Ngunit, ramdam na ramdam ng puso. At marahil iyon na din ang dahilan kung bakit patuloy akong nagsasalita. Kailan ba magiging bukas ang mundo sa kanila?
Ito ang tanong na nagtutulak sa akin na maging boses. Dito sa Family Matters. Noong una, may pagtatampo ako sa lipunan. Sa mga matang tumitingin na may paghusga, sa mga lugar na hindi accessible, sa mga taong mabilis manlait bago manawa. Pero natutunan ko rin na ang galit ay hindi nagbubunga ng tunay na pagbabago. Ang tunay na inklusyon ay hindi lamang hinihingi. Ito ay itinuturo. Mahalin nyo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal nyo sa inyong sarili. Ang pagtanggap ay hindi nangangalugang kailangan nilang maging katulad natin. Ang pagtanggap ay pagkilala na ang bawat tao ay may karapatang mabuhay ng may dignidad. Sa bawat pagkakataong ibinabahagi ko ang kwento ng aking anak, sa bawat seminar na ginadaluhan ko, sa bawat simpleng pag-uusap tungkol sa autism at neurodiversity, unti-unti kong nakikitang may mga pusong nagbabago. Ang mundo ay hindi agad nagiging mabuti sa isang iglap, pero nagbabago ito sa bawat maliit na kilos ng malasakit. At marahil, yon ang ating misyon bilang mga magulang. Hindi lamang baguhin ang mundo para sa ating mga anak, kundi maging liwanag na nagtuturo sa iba kung paano magmahal ng mas malalim. Dahil ang ating pagmamahal sa kanila ay nagiging blueprint ng tunay na inklusyon. Bago nating tuluyang tapusin ating programa, nais kong i-emphasize yung question kanina na paano kapag wala na ako. Alam mo, sa simula, maaring maramdaman mong ikaw lang ang may ganitong takot. Pero sa totoo lang, halos bawat magulang na nagmamahal ng malalim ay dumaraan dito. Sa mga gabing tahimik, kapag ang bahay ay tahimik at ang mundo ay tila humihinto, doon lumalabas ang mga tanong na hindi natin nasasabi sa araw. Yan, sino ang mag-aalaga sa anak ko kapag wala na ako? Sino ang magtatanggol sa kanya kapag hindi ko na siya kaya ipagtanggol? Sino ang makakaunawa sa kanya kapag wala na akong boses para sa kanya? At kung ikaw ay nakakaramdam nito ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa at hindi ka mahina dahil nararamdaman mo ito. Ang takot na ito ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya, ito ay tanda ng lalim ng pagmamahal. Pero sa gitna ng takot na ito, may isang katotohanang kailangan nating yakapin ng mas mahigpit kaysa sa ating pangamba. Hindi tayo kailanman nag-iisang tagapag-alaga ng buhay ng ating anak. Oo, tayo ang kanilang magulang, tayo ang kanilang unang tagapagtanggol, tagapaalaga at tinig sa mundo. Ngunit, hindi tayo ang may-ari ng kanyang kinabukasan. May Diyos na mas nauna kaysa sa atin. May Diyos na mas nakakaalam kaysa sa atin. At may Diyos na mas nagmamahal sa ating mga anak kaysa sa kaya nating sukatin. Ang ating tungkulin ay mahalaga, napakahalaga. Habang tayo ay narito, tinuturuan natin silang mabuhay, magmahal at umunawa. Binubuo natin ang kanilang kakayahan at kumpiyansa. Ngunit, sabay nito, binubuo rin natin ang mundo sa paligid nila. Isang mundo na unti-unting matututo kung paano sila tanggapin at mamahalin. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat, ngunit kaya nating magtanim ng pagmamahal na magpapatuloy kahit wala na tayo. Ang pinakamahalagang pamana na maiiwan natin ay hindi lamang pera, dokumento o plano, kundi mga taong marunong umunawa, mga komunidad na marunong tumanggap at mga pusong marunong magmahal ng walang kondisyon. Kaya sa bawat araw na tayo ay nabubuhay kasama sila, ginagawa natin ang ating makakaya, hindi para sa perpektong kinabukasan, kundi para sa isang kinabukasang may pag-asa. At sa mga oras na bumabalik ang takot, maaari tayong huminto, sandali, huminga at sabihin, Panginoon, hindi ko hawak ang lahat, pero hawak mo ang lahat.
Mas mahal mo ang anak ko kaysa sa akin, kaya mas ligtas siya sa inyong mga kamay kaysa sa kahit saan. Doon nagsisimula ang kapayapaan. Hindi sa sagot sa lahat ng tanong, kundi sa pagtitiwala sa isa na may sagot sa lahat. At sa puntong iyon, ang takot ay unti-unting napapalitan ng kapanatagan. Ang bigat ay nagiging pag-asa at ang tanong na paano kapag wala na ako ay nagiging panalangin na, habang narito ako, tulungan mo ako magmahal ng tama. At bago natin tuluyin isara ang ating programa, nais kong mag-iwan na isang deklarasyon. Hindi mula sa takot, hindi mula sa paghihina, kundi mula sa pananampalatayang matatag at buo. Hindi ko tinatanggap na ang diagnosis ang magsasabi ng buong kwento ng aking anak. Hindi ko hahayaan ang mga limitasyon na nakikita ngayon ang magdikta ng kanyang bukas. Sapagkat ang anak ko ay hindi produkto ng takot, siya ay likha ng layunin. Hindi siya aksidente, hindi siya pagkakamali, hindi siya isang tanong na walang sagot. Siya ay sagot ng Diyos sa isang mundong kulang na sa tunay na pag-unawa at pagmamahal. Naniniwala ako na ang buhay niya ay may direksyong banal kahit hindi pa ito malinaw sa aking mga mata ngayon. Maaring iba ang kanyang ritmo, maaring hindi siya sumasabay sa takbo ng karamihan, maaaring may mga bagay na mas matagal niyang matutunan at mga bagay na hindi niya gagawin sa parehong paraan ng iba. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi sukatan ng kanyang halaga. Sapagkat ang halaga niya ay hindi nakabase sa performance kundi sa pagkakalikha. Nakikita ko ang isang hinaharap hindi bilang isang listahan ng kakulangan, kundi bilang isang unti-unting pagbubukas ng maregalo na nasa loob na niya mula pa sa simula. Nakikita ko siyang may liwanag na hindi kayang patayin ng anumang label. Isang liwanag na tahimik, ngunit malalim. Isang presensya na mararamdaman ng mga taong may pusong marunong tumingin ng lampas sa panlabas. Radio. Naniniwala ako na ang kanyang buhay ay magiging patunay na ang kakaiba ay hindi hadlang, kundi bahagi ng kagandahan ng plano ng Diyos. Idineklara ko na ang aking anak ay lalaking may layunin. Magkakaroon siya ng kakayahang magmahal at mahalin sa paraang totoo at dalisay. Makakahanap siya ng mga taong hindi lang tatanggap sa kanya, kundi magmamahal sa kanya na walang kondisyon. Makakakita siya ng lugar sa mundong ito, hindi dahil pinilit siyang mag-fit in, kundi dahil natagpuan niya ang mga taong marunong mag-open ng pinto para sa kanya. At kung sakali, may mga araw na hindi siya, kung sakali may mga araw na siya ay nahihirapan, hindi siya mawawalan ng kahulugan dahil ang kanyang halaga ay hindi nakasalalay sa kung gaano siya kahusay umangkop sa mundo, kundi sa kung gaano siya kahalaga sa mata ng Diyos. Hindi ko pa nakikita ang kabuuan ng plano. Ngunit pinipili kong magtiwala. Pinipilit kong maniwala na ang Diyos ay hindi nagkakamali sa disenyo. Pinipili kong palitan ang takot ng pag-asa, ang duda ng pananampalataya at pagod ng bagong lakas. Kaya mula sa araw na ito, ang aking pagtingin sa aking anak ko, mula sa araw na ito, ang ating paningin sa ating mga anak ay hindi na limitado sa kung ano siya ngayon, kundi sa kung ano siya sa kamay ng Diyos. Ang deklarasyon kong ito, ang ating anak ay hindi nakatali sa diagnosis. Ang kanyang kinabukasan ay hindi nakasulat sa limitasyon. Ito ay nakasulat sa pangako ng Diyos, isang pangakong buhay, umagabay at hindi kailanman nagkukulang. At sa pangakong iyon, ako ay mananatiling matatag, may pag-asa at buong pusong
naniniwala. At sa pagtatapos ng lahat ng ito, gusto kong mag-iwan. Ito last na talaga na isang mensahe para sa inyo, mga kapwa magulang. Huwag kang matakot sa iyong paglalakbay. Ang iyong anak ay hindi isang pagsubok na kailangan malampasan, kundi isang himalang dapat ipagdiwang. Sa gitna ng iyong pagod, tandaan mo ito, ikaw ang isa sa pinakamagandang regalo na tanggap ng iyong anak. At siya rin ang isa sa pinakamagandang regalo ipinagkatiwala sa iyo. Hayaan mo ang iyong puso ay maging tulay ng pag-asa para sa ibang magulang na tulad mo. Na ang bawat hurdle ay maaring maging pundasyon ng mas matibay na pamilya. Kayo mga magulang, ang mga tahimik na bayani ng tunay na pag-ibig. Magpatuloy kayo, lumaban kayo, at sa higit sa lahat, magmahal kayo. Dahil sa dulo ng bawat ulan, laging may bahagharing naghihintay. At ang iyong mga anak ang siyang kulay na nagbibigay ganda at nagbibigay buhay sa mundong ito. Tayo manalangin. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa araw na ito. Salamat sa pagkakataong maibuhos namin ng laman ng aming puso, ang aming mga takot, pagod, pagluha, at maging ang mga tahimik naming tanong na matagal naming kinikimkim. Panginoon, may mga araw na pakiramdam namin ay hindi na kami kaya. Hindi na namin kaya ang pagod, ang mga nangyayari sa mga sitwasyon sa pamilya. May mga gabing kami ay napapagod, nalilito at natatakot para sa kinabukasan ng aming mga anak. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, salamat dahil hindi mo kami iniiwan. Sa bawat unos, ikaw ang aming pahinga. Sa bawat dilim, ikaw ang aming liwanag. Turuan mo kaming maging mga magulang na hindi lang matatag, kundi mapagmalasakit. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig, mga matang marunong makakita ng kagandahan sa gitna ng pagkakaiba, at mga kamay na marunong yumakap ng pasensya at pagmamahal. Kapag kami ay pinanghihinaan ng loob, ipaalala mo sa amin na ang aming anak ay hindi pagkakamali. Sila ay mga obra maestra mong nilikha na may layunin at pagmamahal. Tulungan mo kaming huwag ikumparas sila sa iba, kundi makita ang natatanging liwanag na inilagay mo sa kanilang pagkatao. Panginoon, yakapin mo rin ang aming mga anak sa kanilang mga sensory battles, sa kanilang katahimikan, sa mga sandaling hindi sila maintindihan ng mundo. Maging malapit po kayo sa kanila. Naway maramdaman nila na sila ay ligtas, mahalaga at lubos na minamahal. Gabayan mo rin po ang mga guro, mga therapist, doktor, kamag-anak at ang buong komunidad na nakapaligid sa kanila. Buksan mo ang puso ng mundong upang maging mapag-unawa, mas mahabagin at mas handang tumanggap. At kung dumating man ang mga araw na kami ay manghina, tulungan mo kaming muling tumingala sa iyo. Ipaalala mo sa amin na pagkatapos ng ulan, laging may bahaghari, na sa bawat pagsubok may biyayang nakatago, at sa bawat hakbang ng aming mga anak, ikaw ay naroon, gumagabay, nagmamahal at tumahawak sa kanilang kinabukasan. Maraming salamat, Panginoon, dahil pinili mo kaming maging magulang ng batang ito. Hindi man madali ang landas, naniniwala kaming hindi mo kami bibigyan ng misyon, hindi namin kakayanin sa tulong mo. Patuloy mo kaming punuin ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal na hindi napapagod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ito na po muna magtatapos sa ating kwentuhan sa umagang ito. Naway naging makabuluhan ang aking ibinahagi, ang aking kwento, ng aking buhay at ang aking anak. And hoping that this morning's topic will help us to be better parents to our kids. Maraming salamat po sa inyong oras.
pakikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lubos din po kami nagpapasalamat sa ating masisipag na technician Romel Paulino at Rolando Alfonso na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyahan namin po kayong samahan kami araw-araw. Ang Family Matters po ay maririnig Lunes hanggang Sabado tuwing 9:30 ng umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel. Muli po ako si Ibs Ismael, nagpapaalala na ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinimulan sa pag-unawa at hinaharap na may bukas na puso at pagtanggap. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino. Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world. FEBC Philippines, until all have heard.